2019 na matanggap bilang cashier at barista sa Dunamay Cafe, si Christine Joy Sarsua, 21 taong gulang. Nang magsara ang cafe dahil sa pandemya, ramdam na ramdam daw nila ang hirap. Kaya sa pagbubukas ito ngayong araw, Sir Mark, muli silang nabigyan ng pag-asa. nagpapasalamat po ako kay Papa God. Tapos sa nagmamanage niya itong Green Foundation. Kasi po binigyan niya po kami ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Ang motibasyon ni Joy sa pagtatrabaho, matulungan ang pamilya niya. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Noong araw na ginagawa namin ang kwento na ito tungkol sa Dunamay Cafe, lahat ng kanilang mga drinks dito, libre. Yun ay para maingganyo ulit yung mga dati nilang customer na magbalik at tangkilikin muli sila. Hi, Joy! Hello po. Pwede ba akong pahingi nito? Pahingi? Libre lang, di ba? Libre ngayon. Ako. Ito isa, masubukan man lang. Ano bang pinapangarap mo talaga, Joy? Ang pangarap ko po talaga is maihahon yung pamilya ko sa hirap. Kasi po wala na pong trabaho si Papa. Tapos si Mama po nasa bahay lang, ganun. Kaya gusto ko silang tulungan. Ipapakita ngayon ni Joy kung paano niya tinitimpla ang isa sa kanilang bestseller sa cafe. Ang gagawin ko po ay choco chips. Next na po yung gatas. Blend lang po natin. Tapos lalagyan natin ng whipped cream. Ito na ang dark chocolate chip. Bukod sa trabaho, nakahanap rin daw si Joy ng pangalawang pamilya dito sa coffee shop. Dito ko po naranasan yun, sabay-sabay kumain. Mga kuya-kuya ko po. So parang itong mga katrabaho mo, pangalawang pamilya mo na to. Obo. Naranasan rin daw kasi niyang mabuli nung bata pa siya. Anong experience mo sa pambubuli? Yung sa mga salitang masasakit, ganun po. Mula kanino? Minsan po dun sa mga dati ko pong kaibigan. Anong mga masasakit na salita ang narinig mo mula sa kanila? Hindi ko na po kaya magtrabaho. Dahil sa kabansanan ko, ganun. Ito raw ang pangunahing layunin ng cafe na ito, ang ma-empower at mabigyan ng oportunidad ang mga gaya ni Joy. Nagsimula po yung Dunamay Cafe since 2017. The Green Foundation has conducted a barista training to all persons with disability with the marginalized people. Pinursige nila sa sarili nila, so gusto ko po matuto kasi gusto ko tulungan yung pamilya ko. Lalo yung may mga barista ako dyan, talagang hirap sa buhay. Hindi pa nag-uumpisa, talaga nagte-take notes na sila eh. Parang willing talaga silang mag-aral. Ipinapaliwanag din daw nila sa mga customer ang kondisyon ng mga staff. Natutuwa yung karamihan, yung iba din may mga konting di pa sanay kung ano yung PWD o yung awareness, di pa nila alam masyado. Ini-explain ko din, pasensya na po, konting taste lang, darating din yung drinks ninyo. Ito po si Christine Joy, ang anak kong panganay. Kwento ng nanay ni Joy na si Elenita, sanggol pa lang siya nang isugod sa ospital dahil sa isang impeksyon. Sa clinic lang po kasi ako nanganak, kaya na-infection yung pusod niya, nag-yellowish na po siya. Ngayon, nahirapan siyang huminga, sinugod namin sa ospital. Ngayon, ang sabi sa amin, delikado daw ang lagay. Ngayon, 2 weeks po siya naka-incubator. Unti-unting lumakas si Joy, pero habang lumalaki, napansin daw nila ang paninigas ng kanyang katawan. Tinuturuan ko na siya mag-aral, mag-EBC. Napipick up naman po niya. Pero yung pang niya, talagang
makikita mo talaga na talagang disability siya. Ito po yung pinagtsagaan ko po talaga na mag-aral siya. Awa ng Diyos, oh. Nakuha po siyang mag-muse sa gano'n ang kalagayan niya. Bakit daw siya pa ang nakuha na ang dami naman daw normal, magaganda, malulusog, bakit siya pa daw? Kaya napasalamat po ako na nakaparecover ko po yung anak ko. Pero bata pa lang, nakita na raw nila kay Joy ang pagpupursige. Totoo sir, mahirap talaga. Kaya lang, anak ko yan. Kahit anong mayroon siya, tanggapin ko yun. Gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sabi ko, paano yan? Buti kong mag-working student ka. Oo ma, kaya ko ma. Oh, malakas ang loob niya sir, kaya proud ako sa anak ko. Sa kapareho mong sitwasyon, kapareho mong kalagayan, anong masasabi mo sa kanila? Anong mensahe mo sa kanila? Magtiwala lang po kay Papa God. At saka, laban lang po. Wow! Matikman nga ito, Marco. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Sir Mark? Sa muling pagbubukas ng coffee shop na ito, nakatokang magpinta ng bagong disenyo sa pader ang isa sa mga barista na si Marco, isang deaf-mute. Na-rescue siya ng isang foundation sa lansangan ng Maynila. 10 years old po siya noon nung nakuha siya, and then wala siyang identity, hindi niya alam kung nasaan yung magulang niya, kung ano yung pangalan niya. So, shelter po namin siya dito sa foundation. Sinubukang hanapin ng foundation ang kaanak ni Marco, pero bigo sila. Kaya kinupkup na lang nila ang nooy 10 taong gulang na bata. Sila na rin ang nagbigay rito ng bagong pangalan. Nasaan yung pamilya niya? Anong nararamdaman mo pag nandito ka? Masaya. Sa shelter na rin nahasa ang talento ni Marco sa pagbibinta. Si Marco, masasabi ko po is, yun, mabait na bata, masipag. Para siya ditong kuya sa foundation kasi maaasahan talaga siya. Ang mga drawing sa pader ng foundation, si Marco rin ang nagpinta. Pagkatapos magpinta, pagiging barista naman ang pagkakaabalahan ni Marco. Malaking bagay para kina Joy at Marco ang ginagawa ng coffee shop na ito. Dahil hanggang ngayon, limitado pa lang ang oportunidad para sa mga PWD. Katunayan sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, 43% ng mga PWD na edad 15 to 70 ang unemployed o walang trabaho. Mas maganda sana kung magkaroon pa ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga PWD gaya nina Joy at Marco. Nakasaad sa Republic Act 10524 o Magna Carta for Persons with Disability na lahat ng government agencies ay dapat mag-reserve ng 1% ng employment para sa mga PWD. Ang mga pribadong kumpanya naman na may 100 employees ay hinihikayat na maglaan din ng 1% ng kabuuang employment nila para sa mga PWD. The advocacy behind of this is to give opportunity sa lahat ng PWD. Alam naman natin na hindi sila lahat nabibigyan ng pagkakataon. Ang message ko po sa lahat ng mga nakakasalumuhan ng mga taong may kapansanan, bigyan natin sila at pakinggan natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataong magtrabaho. Kung may makita man tayo sa labas, i-approach natin sila. Ipakita mo sa kanilang concern na kaya mong tumulong. Disability is not a liability. Ito ang gustong patunayan ni Marco at Joy. Kaya desidido silang maabot ang mga pangarap nila. Si Joy po, malaki yung improvement kasi yung boost niyong confident niya nandoon. Actually ngayon, nag-aaral siya, working student din siya.
Tapos si Marco, malaki din yung improvement kasi napaka-talented. Gusto nila yung na-enhance yung ginagawa nila. Gusto nila yung mas matutunan sila. Kaya pagkatapos ng duty sa coffee shop, tuloy sila sa pag-aaral. Huwag po kayo susuko. Kaya po natin to.